Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang Tuesday morning mula dito sa Zamboanga City. Ito ang Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Dang Estrada. Edna Marcelo, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, buenos dias a todo, mayong buntag sa tanan, Assalamualaikum sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Kami po ang radio station na natatagpuan dito sa Zamboanga City. Kamusta, Ate Edna? Hello, mabuti at medyo okay na ang boses ko kasi gustong-gusto ko talaga kitang gayahin sa ganda ng boses. Magandang Naku. umaga at salamat sa Panginoon sa kanyang panibagong biyaya sa umagang ito. Maraming salamat po sa kanya pong kabutihan at salamat sa napakagandang panahon. Talagang ramdam na ramdam mo ang haring araw. Umagang-umaga pa lang ay talagang nagngangalit. So, yon, summer na. Oo, naku, dito sa Zamboanga City, mataas ang heat index. Kuya, ano bang balita sa heat index natin? Medyo mainit na. Oo, mainit talaga. Pero yung kaninang mga madaling araw, may lamig pa rin. Diyan ba sa Maynila, ganun pa din? May lamig pa rin kahit konti. Medyo. Sa madaling araw. Tsaka Oo. minsan, pag sa hapon, pagka malakas ang hangin, medyo mapresko pa. Yan, ako kahit na ano pong panahon, pagka maaraw, maulan, syempre ang ating panangga ay payong. Tapos kailangan merong sunscreen kasi talagang iba ang init. Dati 'di ba pag ganong bata tayo, nagsa-sunscreen lang naman tayo pagka magbi-beach. Ngayon Ngayon, hindi na. na pwede. Dapat Oo, ang laging payo na kailangan merong sunscreen. Dahil kung hindi, ay masisira ang skin. Ay, wow. Sa mga sensitive Skincare. skins. Oo, mga sensitive dyan. Ako hindi ako masyadong pero sabi nga, habang tumatanda, mas lalong kailangan magkaroon na ng mga regimen. Kasi para relate. protektahan ang ating mga skin. Ayan, nako aside sa balitang pumasok na ang summer at mainit na ang panahon,
ay syempre alam naman natin yung mainit din na mga balita tungkol sa mga bilihin na nagtataas. Syempre dahil yon sa pagtaas ng mga gasolina. Kayo ba, Ate Edna? May motor kayo, di ba? Oo. Kamusta ang experience sa pagpapa full tank? Nung last week, kasabay ako ni Arnold pa uwi, sinunod niya ako sa church. Tapos dumaan kami sa gasolinahan. Tapos sabi niya, ito lang yun. So sabi ko sa kanya, kumusta naman? Parang tayong dalawa na lang ang hindi tumataas. Correct, ano? Wala na talagang pag-asa yung pagtaas natin, te. Ang ano na lang, sana ang panalangin natin bumaba na, ano? Kanina dumaan ako hindi pa ako nakapagpagas kasi mga konti pa lang din yung nabawas. Kasi nga nagtitipid na tayo na gasolina. Kung pwedeng hindi lumakad, hindi na tayo lalakad. Oo nga Pero di ba Yung mga kanina, importante na lang nalakad, no? yes, so far ang nakita ko dun sa aking paboritong gasolinahan na nagsisimula sa letter P ay 98. Tapos yung isang gasolinahan 99. Yung sa iba, Piso, ano ang na tinaas na nasa isa. 100 na. So, Mm. ayan, pag-usapan natin, hindi tayo magdudwell sa mga problema. Problema, Kasi tama. we want to move from panic to preparation and provision. Ito yung mga panahon, di ba, na nagpapaalala sa atin, Ate Edna, na kailangan talaga yung preparation. Sometimes, sabi nga, ang kalungkot-lungkot sa ating bansa, nagre-react lang tayo sa mga nangyayari, imbes na nagkakaroon tayo ng mas mahabang preparasyon. Di ba? So, pero, yun na nga, nandito na tayo sa sitwasyon ngayon. Hopefully, nakapag-prepare nga tayo na katulad ng mga langgam, naghanda Oo. sa mga panahon ng bagyo. Ito ay, hindi ito yung literal na bagyo, ano? Pero yung ginagamit natin yung bagyo pagdating sa mga problema, sa mga kagaya nito, may mga oil crisis. Nakapag-prepare ba tayo? Hopefully, yes. Ngayon kung hindi, pwede pa naman. Pwede pa naman. Hindi pa naman ganun katindi yung ating pinadadaanan. Pero, let's move from panic to preparation and provision. Alam naman natin na nanggagaling yun sa ating Panginoon, yung provision. Sabi nga sa Proverbs 22:3, di ba, Ate Edna, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Meron tayong GC sa ating mga friends from all over the world na nagtanong, kamusta ba? Nag-prepare na ba kayo with the looming crisis? Sabi ni Ate Edna Triste, batiin natin kasi birthday niya kahapon. Happy birthday, Ate Edna. March 30 yan. Yan, si Ate Edna kasi ano yan yung tao na ma-prepare. May foresight. Pagbaga pa pwede na sabihin, prudent na tao. Nasabi niya nga, parang 2 years ago, naka-solar na yung kanilang bahay. Kasi nagpe-prepare na siya. Hindi tayo ganun meron lang kami isang rechargeable fan. Di ba? Solar din yun. Yun lang. So, pagka nagkaroon ng mga malawakang matagalang brownout, yun lang ang matitira, yung electric fan. Ay, hindi, meron din pala yung mga, meron ba kayo nun na yung bulb na pag nakakabit siya at kuryente, ginagamit niya yung kuryente. Tapos pag nag-brown out, may ilaw pa rin siya. Kasi parang meron siyang, ewan ko kung anong science Parang rechargeable ano siya. parang sa rechargeable. emergency- Parang Para sa emergency emergency purposes. Pero nagagamit siya. Kasi last month, ang may-ari nitong amin pong tinitirahan na nirerentahan naming apartment, pinagawan siya. Lahat kami dito, nilagyan niya. So, ang ganda-ganda ng galing. benefit. Kasi, nung minsan nagkaroon ng mahabang brownout dito sa area namin. At nagamit namin siya. Tuwang-tuwa yung mga ko, bakit tayo lang yung maliwanag? Kasi yung ibang kapitbahay namin hindi nagpakabit. So, akala nila kung yung pala, napakalaking tulong pagka may emergency. Tapos, kagaya nga ng sinasabi mo, si Arnold nag-iisip na
na paano ba 'to, kailangan may mga rechargeable ano na tayo dahil nga do'n sa mga napapakinggan sa balita 'no. Kaya Mm. nakakatuwa ho na ang mga langgam pala ay ginamit na preparasyon sa atin. Itong mga karaan 'di ba, 'yun yung lagi nating topic 'no. So kaya ano po, Dang at sa ating mga manonood 'no, encourage na po natin sila na sumali po kayo sa ating pong kuwentuhan ngayong umaga. At dito lamang po sa Family Matters, ano po, magkakaroon po tayo ng mga kuwentuhan patungkol po sa nangyayari sa mga sitwasyon. At text po kayo sa 0916-296-6625 o pwede rin po kayong mag-comment. Ano po ba yung mga experiences nyo ngayong mga panahong ito? Ano po, gusto po Yes. naming malaman yan para po magkahuntahan po tayo sa atin pong topic ngayon. Dito po sa 1116 DXAS Your Community Radio, dyan po sa atin pong Facebook page. So, sali po kayo mga kaibigan. Yes, kung hindi pa naghahanda para dito sa krisis na ating pagdadaanan, at hopefully nga matatapos agad, pero dapat meron tayong preparasyon. So kung hindi pa po kayo nagsisimulang maghanda, ito na yung sign na dapat maghanda na tayo. So number 1 is strategic preparation. Katulad din ni Joseph, no, nung nagkaroon ng dream si Potiphar. Ay, hindi pa si Potiphar. Si Pharaoh. Yan. Nung nagkaroon ng dream si Pharaoh, na-interpret niya yon na merong 7 years na sagana, tapos susunod doon ay 7 years na famine. So dahil yung panahon na sagana, nag-imbak sila, pinrepare nila, kaya nung dumating yung famine, kahit yung mga ibang bansa sa paligid nila, pumunta doon para bumili ng makakain. So, ganun din tayo, no? Nung Ganda, no? pagpanahon ng abundance, hopefully, nagsisave tayo, nagpe-prepare tayo, at ngayon nga, medyo paparating pa naman siya, simulan na natin. Diba? Kumbaga pa, yung mga maliliit na hakbang ay pwede nating simulan. Isang simpleng bagay yung na magkaroon ng bigas. No? Kasi lalong-lalo na tayo, rice is life. So siguraduhin na merong at least, hindi ko alam depende sa dami ng mga tao sa bahay at depende sa kain. Ayan, baka pwede ring panahon na to na mag-diet, Ate Edna? Bawasan ng rice, imbes na 2 cups, 1 cup. Kung 1 cup, 1 half rice, ay ba maganda para maging healthy tayo. Maganda ang kalalabasan sa ating pong mga pangangatawan. Correct, di ba? So, No depende. carbs tayo. Ang sabi nila, 3 kilos for every member of the family. So, depende nga sa kain. Kasi kami yung, 3 kami sa bahay. Tapos, kuya, ilang kilo yung nung Pasko? 25 ba yun? O yan, 25 kilos. Hanggang ngayon, inubos pa namin. Wow, grabe. December pa ha. December, January, February, March, April. So, 4 na buwan yung 25 kilos for us. So, depende nga sa kain, depende sa bilang ng pamilya. So, yun po, kailangan i-strategize natin siya. At bago nagtaasan ng LPG, kahapon ba yun? Or today? So, sakto na nung nagkaroon ng oil crisis at nagsinabi nga na magtataasan ng mga naubos yung LPG namin. So, nakabili kami ng mga nasa 1,000 pa lang. Hindi ko alam kung magkano na ngayon. So, tingnan natin. Hopefully, aabutin ang tansya namin. Depende sa use namin. Aabot siya ng April na yan. April, May, June, mga July. Hopefully. 3 months. Oo. O, pagka nawala, mag-back up na tayo ng uling. Hindi ba? So, yung mga ganon, di ba? O, ikaw, Ate Edna, ano yung sabi mo nga si Kuya Arnold, nag-iisip na. Yan ang mga huwarang tatay Ano yung mga naiisip na ni Kuya Arnold na preparation? Nakakatawa nga kasi sabi ko niya, ano ba yung tinitignan mo? Kasi sabi niya, grabe yung balita, baka dumating yung point na hindi tayo prepared doon sa mga malawakang mga brownout, lalo na summer, di ba usually sa summer ganyan. Yes. So sabi ko, nung naiisip mo, tapos sabi niya, tumitingin ako nung mga pupwede nating
magamit pagdating nung panahon, kung dumating yung panahon na yun. Salamat kung hindi pero kung dumating yung panahon na yun, kasi sabi niya kawawa yung mga bata sa init. So yung talagang siyempre tayong medyo may edad na, no, mga magulang, nakakatiis tayo sa mga yan, papaypayan pa natin. So ang kanya yung solusyon na para hindi masyadong maapektuhan ng init yung mga bata. Kaya nag-iisip na siya kung tas tinitignan niya ano yung mas kagamit-gamit, no, sa mga panahong yaon na talagang magagamit mo rin ng matagalan, na hindi lang sa mga panahong ganito kundi sa mga emergencies na kailangan. For example, yung mga sinasabi mo nga dang kanina na mga rechargeable na mga ilaw at rechargeable na mga electric fans para sa mga bata. Hindi lang sa mga bata, syempre tayo makikisalo na rin sa mga ganun pong mga paghahanda. So yun po. At saka yung ganun nga, sabi niya, dapat pala meron tayong extra na gas na pangluto para kung in case na maubusan at nagmahalan, meron tayong nakareserba. So yun po yung mga preparasyon na kanya pong pinag-iisipan sa ngayon para mas maging handa sa mga sitwasyon na atin pong kinakaharap sa kasalukuyan. Correct. So, rechargeable electric fan, lalo na pag may mga senior po sa inyong bahay, sa mga bata. Ang pinaka-challenging, Ate Edna, yung pagka merong may critical May sakit. na karamdaman, no, na inaalagaan. Ditong nakaraang linggo, last week, medyo mahaba yung brownout dito sa isang area sa Zamboanga City. Parang umabot sila ng 40 hours, kuya, no? 40 Ay, grabe. hours. Yan, ganon. Tagal nun. Ganong katagal. May malungkot na namatayan ng pasyente dahil sa bahay nila. So, yun, kaya napakahalaga po na mapaghandaan natin yan. And hopefully din, yung government natin, merong mas konkreto na paraan para plano, 'di ba? Na po pwede na ma-execute agad-agad kasi we're already in the crisis. Kaya nga ang presidente naman natin nag-declare na ng emergency crisis situation sa ating energy. So, patuloy natin ipanalangin, bantayan, and tayo din on our own, Talaga. 'di ba? Kaya pinag-uusapan natin 'to. Meron tayong pwedeng gawin on our simple ways, pati sa ating mga bahay, no? Isa pa yung ito, parang babalik tayo dun sa panahon ng COVID na Oo. nagtanim-tanim, hindi ba, ng mga Naglabasan yung mga talento na nakatago, di ba? Correct. Dahil sa crisis na yun. yes, so ito din dahil nga yung mga pagkain posible tumaas-taas din daw. Ito, magbabalik ang mga plantito-plantita, pero hopefully hindi na yung mga ornamental lang yung itatanim natin, yung makakain na. Oo, makakain Hindi ba? na. Yung mga pechay, okra, kamatis. Meron akong nakita sa FB na namimigay ng mga buto. Oo. So kung malapit po kayo sa Department of Agriculture, meron sila mga pinamimigay. Meron din, hopefully ma-interview natin yon Kasi advocacy niya nga na magkaroon ng mga garden sa mga tahanan, sa mga paso-paso. Kaya naman, yun, may mga mahihingan ng buto para pwede tayong magtanim-tanim sa ating mga maliliit na lupa na meron, hindi ba? Sa paso, oo. Yes, sa sa ating mga paso, kalupaan sa oo. paso. Di ba? So, at least At saka sa makakasave mga tayo. containers, Mm. mga containers, no, yung mga recyclable na mga containers, pwede ho natin silang gawin na mga taniman para hindi na ho tayo bumili. Correct. At tingin ko yan ang namimiss ng nanay ko doon sa bahay sa Valenzuela. Oo Yung nga kanyang munting garden. Kasi nga, hindi yun magagawa dito sa kung nasan sila ngayon. So, ang encouragement natin, kung merong ways, pwedeng ganun yung gawin. O, diba? Pero yung talagang may pros and cons Ngayon, yung advantage ng nandun sila sa malapit sa work ng aking kapatid, hindi problema yung pamasahe ngayon. Kasi, di ba, Oo. Malaking bagay yun. taasan. At kung hindi tumaas ang pamasahe, kumonte yung mga namamasada. Kasi nga, dahil parang pag nagpasada sila, halos wala na silang kikitain.
So nakikita natin yung epekto talaga, no? Parang domino effect siya. So tayo ngayon ay natututong maging resilient, nag-a-adjust, at ano yung pwedeng matipid, ano yung pwedeng gawin. Ito, dumidiskarte tayo ngayon. May sinasabi din na bulk buying, yung parang para makatipid sa mga wholesale. O di ba parang Oo. pwede din yun gawin no? Yung mga barkada kayo o Totoo. magkakapit bahay kayo, sabay-sabay mag-grocery. Diretso kayo dun sa wholesaler at bibilhin ninyo yung mga pangangailangan ng sabay-sabay. So baka pwede din gawin yun. Suggestion po yan dito sa atin. Ano? At ikaw, Ate Ed, ano pa? Isang bagay din dun yung halimbawa, marunong kayong magluto-luto, no? Magiging makabuluhan yon hindi lamang para sa inyong pamilya, kundi makadagdag doon po sa mga pwede nating gastusin sa loob ng bahay. No, sa atin pong mga kababaihan, napakaganda po na makita po natin yung mga ganun kakayanan natin. 'Di ba kagaya sabi mo kanina Dang na yung COVID napakadaming nailabas na mga benepisyo sa bawat isa, no? Talagang yung lahat nagsumikap na hanggang naging hindi na lang yun basta pang thrive, no, sa everyday na pangailangan, kundi naging mga negosyo nila. So nakakatuwa po na talagang yung wisdom ng God, kahit sa pangit na sitwasyon, nagkakaroon ng benepisyo at kagandahan na dulot sa atin pong mga tao, no. Kaya nakakatuwa din na yung mga ganun, 'di ba sabi mo nga yung bulk buying, no? So makakatulong din doon kapag natin yung mga pwedeng mga pangkabuhayan, mga dagdag kita para mas makatulong tayo doon sa mga bagay na pinaghahandaan natin at kailangan nating i-store sa mga bahay natin. Yes. At yan yung mga, ano pa bang tips na po pwede nyong i-share sa amin? Mag-comment po kayo. Ano na yung ginawa ninyong diskarte? Yan, ano na yung diskarte ninyo para makatipid? At yung luto-luto, Ate Ed, no? Pwede din nga yan na i-share or baka pwedeng ibenta. Ano ba yung mga, kung depende Totoo sa yan. situation po ninyo. May mga, halimbawa, yung mga dito sa bandang probinsya kasi, may mga tanim sila, tapos madaming ani. Halimbawa, puro kamatis. Diba? Yung sa isang farm naman, puro sili. O, diba? Sili. Alam nga naman, lulutuin mo lang lahat ng sili, no? Nagbabarter. O, diba? Nag-exchange ng mga crops. Parang nagtitrade sila. Oo, yung nagtitrade. mga palitan, Oo, kalakalan. papalitan. Oy, mayroon ako ditong sili. O, ako, kamatis. O, sige, gusto mo ba nito? O, yan. So, yun yung kagandahan ng probinsya, Ate Ed. Oo. Yun yung kagandahan Sarap nga, dito. no? Yung... Pati ang isda, tumas na bang mga isda, kuya? Wala pa naman. O, di ba? So, sabi nga din ni Ate Ed na triste, isa sa magandang gawin ng gobyerno din is to really encourage to go to the provinces. Yung mga, and hopefully nga, kasi kaya naman lang pumupunta yung mga nasa probinsya sa syudad or dyan sa Maynila, kasi nandyan yung trabaho. Pero pag-iisipin mo din, yung expense ng pamumuhay dyan, mataas din. Hindi ba? So, pero lahat ng kilos, no? Oo. Gastos. ang kagandahan din naman dito sa Zamboanga City specifically, ayun, dumadami naman yung mga negosyo natin dito. Kabubukas lang ng bagong mall dito na medyo malaki. And tingin ko nagbukas din siya ng mga trabaho sa ating mga taga dito sa city, pati sa mga island. So, hopefully, mas madaming mga opportunities for work, for business, para hindi na kailangan pumunta sa mas malalayong mga lugar yung ating mga kababayan at minsan nalalayo pa sa pamilya. So, ayan, ang dami, sunod-sunod na nakikita natin. And bilang mga kababaihan din, let's continue to empower, encourage, itong even in the midst of crisis, kung ano pong ginagawa ninyo kahit na anong profession ninyo at pagka pinagbubutihan, pinagsisikapan, malalagpasan din po natin itong mga krisis na pinagdadaanan natin. At dyan na nga yung susunod yung number 2 at Edna, na mental resilience. Na
kakayanin natin malagpasan. Parang pandemic feels din daw tong crisis na to. Magkaiba lang talaga siya ng situation. Kasi dati parang lockdown. Pero ngayon, hindi naman. Pero parang mafe-feel mo, mag-lockdown na tayo para makabili tayo sa gasolina. Hindi ba? Ayun, di ba, meron ng nagsabi na 4-day work week. Para hindi na masyadong maglalabas. Kung meron ng capacity na i-work from home naman at magagawa yung trabaho natin, parang na-practice na tayo ng pandemic din nun eh. Hindi ba? At nakita din natin na pwede talagang mag-hybrid. Hindi ba? Na po pwedeng sa bahay gawin ang mga Malaking trabaho. tulong yun. Oo, malaking tulong yon. So, ano pa yung mga diskarte na hopefully pwedeng ma-review natin at yung mga lessons natin nung pandemic. Ano ba yung mga yon na parang nire-review natin ngayon? At pareho din na na-apply natin siya. Nasabi mo nga yung cooking at home, pwedeng mag-cut off ng mga subscription na hindi naman pala to kailangan Oo, talaga. hindi Pwedeng naman wala kailangan. naman. Pwede namang ngayon or susunod na mga 2 buwan, alisin muna natin. And kung bumuti-buti, balikan natin. At kung sabi nga maka-LL, makaluwag-luwag, balikan natin. Pero ma-realize mo, pwede naman pala kahit wala. Di ba, Ted? Totoo, no? May mga bagay kasi tayo na mga minor baga na mga bagay, pero ginagawa natin siyang major. Na kaya tuloy na nawawala tayo dun sa essence na ano ba talaga yung kailangan mo lang, ano lang talaga yung gusto mo or luho. So dito makikita natin dito na pwede nating pag-aralan yung atin pong mga pinagkakagastahan, lalo na po sa panahon ngayon na talagang kasi 'di ba, for example, bakasyon ngayon. So parang ilang buwan lang, mga 1.5 months or 2, pasukan na naman ng mga estudyante. So dito matuto po tayong mag-cut down ng mga bagay na kailangan natin o hindi, no, po sa atin pong pamimili. Kasi doon, sabi nga po sa makakatulong po na excuse me po, yung mailista natin, yung atin pong mga pangangailangan, yung mga pinamimili natin, no? Kasi kung hindi naman doon, sabi nga ni Dan kanina, makita natin na kung ano talaga yung dapat natin na pagtuunan ng pansin. Ano po, ano yung mahalaga, ano yung mga basic na pangangailangan, na talagang yun lang yung kailangan natin, na pwedeng yung pagbili ng mga ganito, ganyan, hindi mo na gagawin. So, malaking tulong po yun, tapos, para mas maengganyo nga ho tayo, gawin nating makabuluhan at produktibo yung imbis na mag-alala tayo, imbis na magpanik tayo sa atin po mga situation, mas makita ho natin na itong nangyayari na ito, gagawin ko siyang mas mabuti, mas magiging productive ako kaysa mag-dwell po tayo dun sa mga negativity, sa mga minsan sa totoo, hindi po ako nakikinig ng balita. Si Arnold yung mas nakikinig or nanonood ng balita. Kasi sa akin parang ang dami ng mga bagay na nangyayari. So parang ayoko nang dagdagan yung mga stressors, no, na po pwede nating makita doon po sa atin pong mga napapanood o marinig sa atin pong mga napapakinggan na balita. So parang pag halimbawa, for example, may information na narinig ako, so mas maganda po, no, na wag po tayong mag-dwell doon. Bagkus ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin ang atin pong mga ang pamahalaan, ano po. So, yun po yung ilan na mga nakikita ko na gawin po nating produktibo at mas makabuluhan po ang atin mga araw-araw na. Ako nga nakakapag-isip ako ngayon na itong hobby ko na to, gawin ko kaya na na maging produktibo. 'Di ba? Marami tayong mga hobby sa buhay or mga interest natin. So gawin ho natin 'yon na yung dating pinagkakalibangan lang natin, mas maging po siya, mas maging productive, mas mapagkakakitaan, 'di ba? So 'yun yung Yes. aking insight tungkol diyan. Correct. Kasi pagka yung mga negatives ng news, talagang nakakapanik yun. Imbes na makapag-isip tayo ng paano yung preparation. Maganda yon. Kumbaga tamang konsumo, tamang kaalaman ng ito yung mga nangyayari ngayon. So with the information that I have, how can we prepare? How can we maging ready yung pamilya natin? Sabi nga yung doom scrolling, yan, yung talagang may effect talaga sa atin yan. Ako, aminado ko niyan kasi pagka Akala lang natin nakikita wala. mo na yung mga
sinasabi na posibleng mga mangyari, kailangan i-evaluate natin. Okay? At aalamin natin, Lord, ito, imbes na fear yung ating isusow, paano ko ihahanda yung aking pamilya para dito? Para hindi rin ito magkukos ng burnout sa atin. O, di ba? Baka naman sobrang, pwedeng magpunta dun sa swing na, bahala na si Batman. Kung ano mangyayari yan. Kahit anong gawin natin. Walang wisdom dun. O, nandito naman tayo sa parang sobrang panic ka naman, na nag-hoard ka naman. Diba? So, yung parang dun mo na inilalagay yung pananampalataya mo sa preparation mo. Dapat nandun tayo sa gitna na magpe-prepare kami, Lord, kasi that's wisdom, that's prudence. Diba? Yun yung verse natin. Tulad ng langgam na naghahanda siya. Pero alam din talaga natin na yung provision, kahit na nga maghanda ka ng husto magkukulang at magkukulang. Diba? Pero dahil nandyan ng Panginoon, we will overcome. Diba? Siya yung ating refuge, siya yung ating strength, siya yung magpo-protect, siya yung magpo-provide. So, kaya meron tayong preparation and provision. Wag panic. Hindi, sabihin nila yung panic buying daw. Yung mga walang pang-buy, panic lang. Wag po panic. Walang buying. Walang buying. Preparation and provision. Yung preparation sa atin, yung provision sa Panginoon yan. Diba? So, mag-break tayo saglit at Ed. Nako, 9:59. Mag-break tayo sandali. Tapos sa pagbabalik natin, meron pang isa na magkaroon tayo ng full tank faith. Diba? Ang ganda nun. Amen. Full tank Ganda. na pananampalataya. Trusting the source. Yung source natin, syempre, ang ating Panginoon. Magbabalik po ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Pamilya,
ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami pa rin po ang inyo pong mga kasama, Edna Marcelo. At ako naman, Dang Estrada. Ang DXAS po ay isa lamang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa katapatan ng ating Panginoon at sa inyo pong partnership, tayo po ay nagpapatuloy na makapag-broadcast. Kaya naman, kung nais nyo pong maging bahagi ng ating ministry, pwede po kayong magbigay through GCash or sa ating BPI bank account. Nandyan po sa inyong screen, pwede nyo pong i-scan at ipadala nyo po yung inyo pong donation at syempre, i-message nyo po kami para naman aming ma-acknowledge ang inyo pong binigay na love gift para sa DXAS. Salamat po sa At inyong ayan po. partnership and God bless. At yan po, happy listening sa atin pong mga talagang mga tagapakinig. Ano po, yung atin pong mga tapat na mga tagapakinig at sa iba pang tagapakinig dito po sa Zamboanga. Ako po ay nakikisamboanga na rin. Dito po sa Metro Manila, sa Basilan, sa Sulu, Tawi-Tawi, pati po sa iba't ibang dako ng mundo via live streaming. So yun po, salamat po. Yes, at natutuwa tayo, Ate Edna, kasi nga yung mga listeners natin na tumututok dito sa atin. Ayan, good morning, Apriniel Delorio. Ayan, pati si Kuya Jerry and Ate Love. Si Ate Love pala, birthday din kahapon. Tama? Kahapon? Happy birthday. Yes, happy birthday, Ate Love. Napapakinggan sila sa Family Matters tuwing Wednesday. Yan, tomorrow. Diba? Tapos Monday si Kuya Jerry para sa ating hashtag Monday edition ng Family Matters. Napaka blessed ang DXAS sa mga partners na katulad nila kahit na nasa Cagayan de Oro. Ayan, nagpapatuloy sa ating broadcast. Praise Ayan, good God. morning din kay Kuya Rustom Grahe. Yan, yan ng mga nasa may maasin sa, tama ba? Karagasan. O yan, ako, good morning po dyan sa lahat ng nakikinig dyan. Assalamualaikum. Yes. Yan. Batiin ko lang si Solomon at kay si Sofia, ano po, salamat sa kabutihan ng Panginoon at ang tapos ang kanilang pag-aaral ngayong taon na mayroon po silang mga karangalan. At kaya after nito, 11 a.m., diretso na po kami ni Solomon sa school dahil nasama siya sa overall recognition ng special science class. Wow. So, hektik kunyari ang schedule ko ngayon. Correct. Congratulations, Mommy Edna. At syempre Salamat si po. Solomon at si Biyaya Sofia. ng Panginoon. Yes, yan ang mga kumbaga pa pinagmamalaki at natutuwa tayo dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. So yan, ako ituloy natin. Ito yung pinaka-favorite natin dito kasi 'di ba, pagka tayo ay nagpapagas at pag sinabi natin full tank. Oh, 'di ba? Hindi natin alam magkano ang Kaya sa abutin ng pakiramdam. hindi natin alam kung magkano yun. Although meron minsan may tansya tayo, magkano yon. Ngayon, sabi nga nung ating host kanina, si Ate May, magkano daw yung pinagas niya? 200? 250. Isang bar lang daw yung gumalaw. Sabi yun na yun. Oh. Parang dati- si Arnold pala. Hindi na pala yun. Dati parang full tank na daw yun. May meme nga Oh, di ba, sa na motor. parang may sachet na daw. Sachet lang ng gasolina. Ayan, ako. Salamat sa Panginoon kasi meron pa rin tayong panggas. So, pero Talagang siya ang source, no? Oo, Kahit na sa maraming kakulangan, ang Panginoon pa rin ang source natin. correct. At pwede tayong maging full tank. Spiritually, emotionally, mentally. Kung baga pa, ma-manage natin itong heaviness sa buhay, sa puso natin dahil alam natin na si God yung magmumultiply. Si God yung magbibigay ng provision natin sa araw-araw. Kahit na nga yung, di ba, yung prayer talaga is, give us today our daily bread. Sapat, Daily, no? Oo, daily bread na hindi tayo magkukulang. Ang feeling lang naman natin na nagkukulang tayo kasi pagka ang iniisip natin ng more, di ba? Pero hindi natin napapansin na sapat, no? Sapat yung biyaya
ng ating Panginoon. And kahit ako, meron din akong ganon na personally parang kulang naman. Pero pagka i-assess mo, sapat ang Sakto biyaya. pala. Oo, ayun, pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Hindi nagbabago Ganda, yun ganda. Yung katapatan ng ating Panginoon, it's there. And ang amazing pa nga, Ate Edna, na itong mga panahon na to, magugulat tayo, pwede pa tayo maging blessing sa ibang tao. Hindi ba? Kaya nakakatuwa yung, halimbawa, may mga jeepney driver na magbibigay ng libreng sakay, o kaya sasabihin nila na pwedeng yung bibigay pa din nila yung senior citizen discount, kahit na Discount. Hindi sila magtataas ng oo, pamasahe. ayan, napigilan kasi ng LTFRB. Pero syempre gusto nila na medyo tumaas, Oo. ano? Pero kahit na nga ganon, may mga nagpapasahero pa rin na iniisip yung kapakanan ng ibang tao. At tayo din, ano yung actions or ano yung mga pwede nating gawin na kahit in small ways, pwede tayong magiging blessing. Parang recently, nagbukas na naman ulit yung mga community pantry. Di ba nung Oo. pandemic, nauso din yun na Ganun din, maglalagay oo. ng table, ilalagay doon, sabi, kunin yung kailangan mo lang, tapos, At lang sa'yo, sa pamilya mo. at maglagay din nung mga bagay na pwede mo ding i-share. Di ba? So, yan, mukhang tingin ko magbabalik yan, yung community pantry. And kung kaya natin gawin yon, di gawin natin, hindi ba? Kasi yung mga actions na ganon, nagpapatunay na, Lord, you are the source. At kung may mga sobra, alam ko meron yun nakita ko na nagbababa sila kasi parang feeling ko galing sa farm nila yon na gusto nilang i-share. Ibinabahagi Oo, nila. ibinabahagi. Pero yun lang din, huwag maging greed. Sabi nga, kumuha ng kailangan mo lang. Tapat. Oo, Tapat kasi naman. syempre, 'di ba, i-share mo din. Kumbaga makakakuha ka na nga ng libre, tapos i-hoard mo pa. 'Yun yung wag natin gagawin. Hindi ba? So, 'yan, community pantry, pwedeng gawin. Baka sa inyo pong komunidad, sa inyo pong, or within the family, pwedeng maging simple project, or tingnan lang natin, baka yung kapitbahay natin, napansin natin na meron silang pangailangan, kahit na 1 kilong bigas, ma-share natin sa kanila. Hindi ba? Parang pagtatanim din yon na, Lord, this is our simple act of faith na alam naming biniyayaan mo kami, i-share din namin sa isang kapitbahay na alam naming wala. No? Wala talaga sila. Kayo, Ate Ed, ano yung paano nyo nakikita yung provision ng Panginoon sa inyong pamilya? Dito po, balikan ko lang yung yung verse natin, yung sa Proverbs 22:3. Dito daw po sa sa Proverbs na ito, sa verse na ito, makikita natin dito na dito in-address sa atin yung mag-pause, yung tumigil ka panandalian, mag-isip ka, magplano ka, kesa sa mag-rush ka or mag-panic doon sa mga bagay na sitwasyon na kinakaharap natin. Kasi di ba minsan yung sabi mo nga po kanina, minsan nawawalan tayo ng wisdom kasi nagpapanik na tayo. So na-overpower nung panicking yung wisdom na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi imagine niyo mag-pause ka, huminga ka sandali, tumahimik ka sandali, tapos mag-isip ka. Ano yung pwede natin gawin? Tapos ano pa yung isa, magplano ka. Ano ba yung pwedeng kong gawin? Kasi dito yung sa sinabi mo po kanina, Dang, yung isususog ko lang doon na yung mga pagtulong natin sa kapwa, wisdom ng Panginoon yan, parang napapractice yung bayanihan sa community. No? Nagiging part ka, nagiging vessel ka, nagiging daluyan ka nung pagpapala na bigay sa'yo ng Panginoon. Kasi kung ikaw, ang source mo ay ang Panginoon hindi po talaga magkukulang. Minsan, yung alam mong sapat yun, pero may nasusobra pa. So yung po natin na yun, kaya bakit ito nagsusobra? Kasi daw para may i-share ka sa iba. May isa akong theory na nabasa na, for example, ikaw nanay ka, tapos yung anak mo, di ba, pinapabaunan mo. Wag lang daw, for example, ang pinapabaon mo sa kanya, 2 biscuit lang na yung isang, halimbawa, or drinks niya, Sabi niya, pasobrahan mo siya ng isa. Para kung yung kaklase niya walang pang merienda o nakalimutang
dalhin yung pabaon ng nanay niya, yung anak mo may isi-share doon sa walang Baon. merienda sa recess time nila. So dito natin makikita, no, mapapansin natin na napaka-simple lang ng halimbawa na yun, pero ito po rin ang pwede nun natin gawin sa ating komunidad. Yung anak mo, parang yung example lang yun ng maliit na unit, no? Pero dito sa atin bilang part ng community, makikita natin na yung sinasabi nga nila na 1 kilo or halimbawa may na-extra kang delata o may sobra kang namalengke ka, no, nakabili ka ng bulk na mga gulay o mga, di ba, mga rekado. So yung pwede mong i-share na, ay, parang hindi pa namamalengke yung kapitbahay ko, anong kaya? Di ba, parang ganon na, di ba, nakapamalengke ka ng ganon. So, dito po makikita natin na yung atin hong mga mga ginagawa na maliliit na bagay, napakalaking ambag niya para masalamin din natin ano yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Kasi nagiging ano natin siya, tama yung sinabi nilang kanina, nagiging mga binhiyan para makita nila na anong meron dito sa tao na ito. Bakit siya nagsishare? Eh, hindi ko naman siya ka-close. 'Di ba? So minsan yun po yung mga pagkakataon, open doors for us to share the blessings that God has given us or pinoprovide sa atin ng God. Kasi nga, dito natin makikita na yung ano rin, 'di ba? Kapag minsan hindi natin nakikita na yun pala ay ano, yung sign of humility na wala ako nito kung wala ang Panginoon. So ikaw yung humility mo na isi-share mo din sa iba yung mga ganon. Kasi minsan di ba parang, ay hindi, kasi mahirap ang panahon ngayon, i-hoard ko to. So, pero dito titingnan, papansin natin na nawawala yung mga ganon natin, yung mga pangmakasariling mga mithiin, ano, bagkus nagkakaroon tayo ng pagkakataon na, Panginoon, I'm humbling myself no na mas ma-realize ko na kailangan din ng iba yung mga bagay na binibless mo sa akin. So, yun yung mga isa sa mga bagay na dapat ho nating ipanalangin, no? At talagang pagplanuhan na ano yung pwede nating maibigay sa atin pong kapwa. Kung paano rin tayo binigyan ng God. Correct. Ang ganda nun, yung na-mention mo, Ate Edna, na kapitbahay, hindi masyadong close. Tapos nung binigyan mo, magbubukas siya ng pintuan na malay mo, hindi lang yung 1 kilong bigas yung maibibigay mo sa kanya, malay mo yun yung panahon para maipanalangin mo siya, marinig niya, na hindi talaga kami yung source ng blessing na yan. Di ba? Na mayroon pala silang pinagdadaanan na mabigat. Tapos nandun ka sa panahon na yon at nabigyan mong bigas at maipagpe-pray mo pa siya. Hindi ba? Tapos, Sakto, di ba? oo, tapos may magiging Holistic approach. paraon na yun para maimbitahan natin siya sa gawain ng Panginoon. Hindi ba? So, or yung mga anak niya. Yan, yung mga, simple ways na pupwede nating gawin. At itong crisis, maipapakilala natin si Kristo. Di ba? Sa ating mga kababayan, kapitbahay, huwag na tayo masyadong lumayo. Diyan lang. At yung simpleng bagay na yun, yung sa baon, maganda din yun no? Kasi makikita din ng classmate, tapos lalo na pag tinuruan mo na yung anak mo na yung source natin ay si Jesus o bigayan ni God sa amin. Minsan parang pag-iisipin nyo, bigayan ng God. Bata. Oo, pero Malalim, no? Malalim. Contagious kasi yun At minsan sasabihin, ay, religious naman masyado. Well, sa totoo lang, hindi talaga siya religion, di ba? Kung hindi yung relationship ng Panginoon sa atin, dumadaloy at nagiging pagpapala tayo. At itong crisis ay talagang ginagamit ng Panginoon minsan yan to really reveal kung sino siya sa buhay natin. Tayo din mismo na kahit na ano palang preparation natin, kung hindi dahil ang Panginoon yung source natin, walang saysay. Diba? Yung message nga nung Sunday sa church, sabi, we don't just have faith for the sake of faith. Sino ba yung basis? So yung basihan ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoon na, di ba, mag-Holy Week na rin this coming. Saktong-sakto. Thursday and coming. Panahon para i-remember natin na yung sino ba yung pinaniniwalaan natin? Di ba? Sino ba yung dahilan? Sino yung source? Saan ang galing ang lahat? At ang pundasyon ng
pananampalataya na meron tayo ay yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Dahil doon ay tayo ay magiging parte ng pamilya ng Panginoon. We are adopted into the family of Christ. At pag siya na yung tatay natin, di ba? Nako, hindi tayo magkukulang. Kung baga pa, parang gustong-gusto ko yung, yung illustration na kung ang tatay mo ay ang pinakamayaman sa mundo, mag-worry ka ba? Hindi di ba? At anytime, pwede mong tawagan. Walang busy line. Ganun yung, mas lalo na yung ating Panginoong Diyos. At pagka meron tayong tunay at buhay na relasyon sa Kanya, yung pag-worry, pwede nating iset aside. Ako, worrier ako Madami kong inaalala, madaming anxiousness, pero di ba, pwede nating ibigay sa Panginoon at alam natin, pwede tayong mag-full tank palagi sa Kanya. Sa Panginoon. Ang ganda nung yung ating pong usapan ngayon. Kasi minsan napapansin natin or mas madalas na ang problema tinitingnan natin siya na wala ng halaga or saysay sa ating mga buhay. Pero 'di ba, mas madalas po ang problema po ang siya pong nagpapalapit sa atin sa Panginoon. At siya rin yung mga nagiging avenue kung paano natin maisi-share yung pag-asa na meron sa Panginoon na kahit na ganito yung sitwasyon natin, kaya nating punuin ang ating mga sarili kung tayo po ay nananampalataya sa ating pong Panginoon, kung may relasyon ho tayo sa Panginoon. Kaya di ba madalas dito, pagka maraming sitwasyon ang mahirap at minsan mahirap arukin ang ating pong mga kaisipan, ang ating pong mga pagkatao, napapansin po ba natin na doon din tayo lumalapit sa Panginoon? Kaya itong mga nangyayari sa ating pong kapaligiran, tayo magkaroon tayo ng mga holistic approaches sa mga simpleng mga bagay na atin pong pwedeng magawa sa ating pong kapwa, yung pagmamahal natin ng Panginoon sa atin, mai-share natin sa kanila. At yung nakakatuwa, di ba dito sa Philippians 4:19 dito po sa ating text na God will meet all our needs. So pwede ho nating ipagkatiwala yung mga pangangailangan natin sa atin pong Panginoon. Minsan ang iniisip natin, ang trabaho natin ang source, pero hindi po. Ang atin pong source ay ang ating Panginoong Hesukristo. Binibigyan tayo ng ating source, ang Panginoon, ng trabaho, ng mga negosyo, mga mumunting negosyo na atin pong pagkakakitaan dahil siya po talaga ang source ng lahat ng ito. Bibigyan niya tayo ng ideas, wisdom, para mas mapagtagumpayan po natin yung atin pong mga kinakaharap na mga problema sa atin pong kapaligiran. Lalo na po sa panahon ngayon, magtulungan ho tayo. Lalo na tayong mga nasa Christian community, tayo po ay ipahayag natin ang atin pong na-experience na pagmamahal ng Panginoon na hindi po siya nagkukulang kahit ano pa man. So pwedeng, ang angkla natin ng pag-asa ay sa atin pong Panginoon. Tama yan, Ate Edna. Kaya, Ate Ed, ipanalangin mo na ang ating mga listeners, lalo-lalo na yung mga feeling nila nagpapanik na sila, matagpuan ang kapayapaan sa ating Panginoon. Tayo manalangin natin. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagpapaalala niyo po sa amin, Panginoon, na kung wala po kayo sa amin pong mga buhay, ay wala po kaming magagawa, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa opportunity na ma-share po namin yung mga wisdom na galing po sa inyo pong salita dito po sa Proverbs 22 verse 3, and even Lord God sa iba pa pong mga teksto, Panginoon, na i-share namin, Panginoon, na kayo po ang pag-asa na meron kami sa amin pong mga buhay. Aming Ama, ang mga kababaihan, Panginoon, ang mga nanay, Panginoon, ang mga single moms, Lord God, ang mga anak namin, mga babae, Lord God, ang mga nagtatrabahong mga single women, oh God, Lord, bigyan niyo po sila ng opportunity na mas makita po yung kahalagahan po ng relasyon sa inyo, Panginoon, Lord God. Sa mga oras na ito, Lord God, we pray na ikaw po ang kumatok at kumilos sa kanila pong mga puso para kayo po ay kanilang hanapin sa mga sitwasyong kagaya nito na nahihirapan po ang bawat isa, maraming challenges sa community, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po dahil ikaw po ang source ng lahat ng bagay na amin pong tinatangkilik at tatangkilikin pa, Panginoon. Kayo po ang nagdadala ng lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya, Panginoon, ay mula sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ang ating iiwanan na encouragement sa ating mga listeners, meron po tayong source, yan ang ating Panginoong Diyos. We tap into that
source na hindi po na uubos, hindi nagbabago yung kanyang faithfulness. At palagi nating ini-invite ang ating mga listeners na kung meron kayong tanong at paano ba sisimulan yung relationship na yan sa ating Panginoon, mag-message po kayo sa amin dito sa DXAS, and we would love to journey you through that, dahil yan po talaga yung kumbaga pa pundasyon, no? Foundation ng walk na merong hope, merong peace, merong joy na hindi lang natatapos dito sa buhay na to. Kasi lahat ng mga problema natin dito, napakaliit lang po niyan kumpara sa glory or dun sa panghabang buhay na pinapangako ng ating Panginoon. At yun po yung mensahe namin na pinapanalangin namin na matanggap ninyo yung magandang regalo na yan. Higit pa sa mga pangangailangan natin dito sa mundong ito. Kaya, naku, pansamantala po kaming magpapaalam. Ako po si Dang Estrada. Edna Marcelo. Dito sa Family Matters. At salamat din po pala sa ating technician, Rolando Alfonso, sa pag-alalay sa atin dito sa studio. At mapapakinggan ang Family Matters Monday to Saturday, 9:30 to 10:30 in the morning. At syempre, mahalaga yung ating mga pamilya dahil alam natin na it's a small units of society pero napakalawak ng magiging influence niyan sa ating community, sa ating country. Pansamantala kami magpapaalam. Dito po sa Family Matters, kami po ang inyong kaagapay sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great week, everyone. God bless. God bless.